Para mabilis na maialis ang nagkalat na langis sa karagatan ng Cavite, sanhi ng oil spill doon. Nag-alok ng bigas at pagkain ng lokal na pamahalaan para maengganyo ang mga residenteng lumusong sa tubig at mano-manong kunin ito. Pero babala ng Department of Health, malinis man nila ang dagat, delikado naman ito para sa mga taong lumalangoy sa dagat ng langis. Kung bakit, alamin sa report na ito. Patay na isda, naiibang kulay ng karagatan, pampang na namantsahan, masamang amoy, iyan ang gumising sa mga taga-coastal area ng Rosario, Cavite itong nagdaang weekend. Isang malawakang oil spill ang naganap sa karagatan ng Cavite matapos magkaroon ng tagas ang underwater pipeline ng Petron. Kinakalawang na ito, dala na rin ng halos 4 na dekadang pagkalublob sa ilalim ng dagat. Base dun sa investigation, ay talagang may problema nga, nagkaroon nga ng oil spill sa area. At immediately ay ang tinamaan noon ay yung Rosario. Since na may leak yun, subject din sila sa contamination. Yung health nila apektado, apektuhan yung kanilang pangkabuhayan. Yung isang banyera na isda cost almost 1,100, pero during this period ay umaabot lamang sa 400 ang halaga ng isang banyera. Ang pangyayaring ito ay tila isang bangungot na binabalik-balikan ng mga taga-Rosario, Cavite. Noong taong 2010, isang insidente ng pagtagas ng langis ang naranasan ng mga Caviteño. Ito ay matapos mabutas ang tubo ng Petron Oil Depot nung kasagsagan ng bagyong Basang. Maliwanag sa non-government organization na Kalikasan People's Network for the Environment na ang Petron ay matagal nang naging pabaya sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Cavite. Hindi lang to yung una, pangalawa na pagpalpak at pagpapabaya ng Korporasyong Petron doon sa kanilang operasyon na nakakaapekto doon sa ating kapaligiran at mga mamamayan. Yung 2 beses na spill dito sa Cavite gawa ng Petron ay nagpapakita na talagang mga irresponsable at walang pakundangan kung mag-operate sila. Halos 35 coastal barangay apektado ng oil spill na ito. Kasama na dyan ang kabuhayan ng halos 300 mga maing isda na naghahanap buhay sa karagatang ito. Ang higit na nakaramdam ng pinsalang dulot nitong oil spill ay ang Rosario, Tansa at Naik. Ang mga maing isda dito ay nakatambay, imbis na naghahanap buhay sa gitna ng dagat. Naabutan namin si Mang Rodelo, hindi pa siya makakapanglaot dulot ng oil spill. Ito ngayon, nanonood na ng TV. Nakikinig ng balita kung anong mangyayari, kung bukas ba pwede nang lumaot o ano, na pwede namang isda. Kung wala na, mangingisda ulit kami. Diyan nga ho namin kinukuha yung pang-araw-araw namin kita. Ang tulad ni Mang Rodelo, wala nang ang kita, apektado pa, pati ang pinagkukunan nila ng pangunahing pagkain. Kasi pag hilain ng isda, galing ilalim, ay yung langis na sa ibabaw eh. Hahalo ngayon dun yung palag ng isda, dun tumatama ro sa langis sa ibabaw. Ramdam na ramdam din pati sa mga palengke ng Cavite ang matumal na benta ng lamang dagat. Kahit pa hindi naman sila galing malapit sa pinangyarihan ng oil spill. Wala nabili, natatakot sila kumain. Kaya mababang bentahan, mababang kita, lugian pa. Sa ngayon ay takot pa rin ang mga taong kumain ng isda dulot ng pagtagas ng langis. Siyempre, natatakot din ang pamilya ko na hindi kami nakakasiguro. Ayon kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag, delikado sa tao kapag ito ay nakakain ng isda mula sa dagat na kontaminado ng diesel. Kaya lang, pwede namang ginawa ng maayos yun. Halimbawa, bawal ang bata, bawal ang mahina ang katawan. Pangatlo, dapat may training. And gear, may gear. Oo, may gear ka dapat. Personal protective equipment tawag namin doon. Kasi, proproteksyonan natin yon. Kaya mangyayari ngayon, magdodoble trabaho tayo sapagkat oo, kasi lahat ng sumali doon, kailangan namin ngayon subaybayan.
Hindi lang sa pagkain ng isda mararamdaman ng isang tao ang epekto ng oil spill. Kahit ang simpleng paglapit mula sa pinangyarihan ay maaari ka na ring magkasakit. Naninigip po yung dibdib. Kasi gawa nung oil na dumating sa dagat, so kaya may biglang humahangin. Nahirapan ka huminga gawa ng oil. Ang pinakamasamang epekto niyang cancer. Okay. Ang acute naman yon ay irritation sa mata, naubo ka, yung may hika, lalong sinumpong ng hika. Tumutulong silang maglinis, ma-recover yung mga diesel. At yung diesel naman, imbis na ibenta sa ibang tao, ang munisipyo na, pamahalang bayan, na magiging buying station. Pilit ay pinapakita ng mga nasa coastal town ng Cavite na ligtas ng kainin ang mga lamang dagat na nagmumula sa kanilang lugar. Pinangunahan mismo ito ng mga lokal na opisyalis ng Rosario, Cavite. Akalain niyong pati mga bata ay pinapasali na rin sa pamamagitan ng cleanup drive na Food for Work Project, bigas at delata para sa mga residente kapalit ng pagkolekta ng krudo. Para makikita po kami kahit paano. Ipinasususpindi muna ng Kalikasan PNE ang Petron matapos ang 3 insidente ng oil spill na kinasasangkutan ng kumpanya. Kasama ang nangyari noong 2006 sa Guimaras, 2010 sa Rosario, Cavite at itong huli nga noong August 8 sa parehong lugar. Malinaw na ang dapat panagutin yung Petron. No? Ilang beses na silang nagkaroon ng mga ganitong responsibilidad. At dapat ang hiling namin na bukod doon sa pag-aaral, doon sa epekto, kagiat na isuspinde yung operasyon ng Petron sa Cavite, doon sa oil depot nila, habang tinitignan kung safe ba talagang magpatuloy yung kanilang operation doon. No? Ayon sa statement na inilabas ng Petron, humihingi sila ng paumanhin sa nangyayari. Lilinisin din nila ang lugar at magbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Pero para sa mga taga-Cavite, imbis na magsisihan ay magtulungan na lang ang bawat isa para muling maibalik agad sa dating sitwasyon ang buhay ng mga taong malapit sa dagat. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Kamakailan ay napabalita na naman ang isang oil spill sa Cavite, pero alam nyo bang hindi ito ang unang beses na nabiktima ang ating mga lawa at dagat sa tagas ng langis? Pebrero 2012 nang tumagas ang 10,000 litro ng automotive diesel mula sa isang fuel pipeline habang nag-offload ang tanker na empty Panglao Island sa planta ng Chevron sa lalawigan ng La Union. Magmula 2005 naman hanggang taong 2006, 2 magkasunod na oil spill ang tumama sa Region 6. Disyembre noong taong 2005 nang lumubog ang oil barge ng National Power Corporation sa Semirara, Antique. Ang resulta, 200,000 litro ng krudo ang sumambulat at nakaapekto sa mahigit 40 square kilometers ng tubig. Ayon sa United States Fish and Wildlife Service, maaaring umabot hanggang 30 taon ang epekto ng isang oil spill sa anyo ng tubig dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot sa tinatayang 80 milyong piso ang ginamit para sa coastal cleanup. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng Western Visayas region sa tinamong pinsala, isa na namang sakuna sa dagat ang naganap. Agosto ng taong 2006, nang lumubog ang MT Solar 1 sa Nueva Valencia, Guimaras. Ilang milya lamang ang layo mula sa Antique. Ang sakunang ito ang itinuturing na pinakamalalang maritime environmental disaster sa kasaysayan sapagkat 2 milyong litro ng bunker fuel ang tumagas sa karagatan. Delikado ito hindi lamang para sa mga tao kundi para na rin sa kalikasan. Ang pagkakaroon ng krudo sa dagat ay pwedeng magdulot ng pagkamatay ng mga algae at mga hayop na nakalalanghap o nakakainom ng nakalalasong langis. Bukod pa sa namamatay ang mga isda, nagiging kontaminado rin ang mga lamang dagat na kinakain ng tao. Ang pagkain nito, posible raw magdulot ng mga sakit tulad ng cancer, problema sa pag-iisip at sa panganganak. Pati ang mga bakawan at iba pang halaman hindi ligtas sa mga epekto ng oil spill.
Nagiging limitado kasi ang kakayanan ng mga ito na sumagap ng hangin at gumawa ng sarili nilang pagkain. Kaya gaano man kaliit o kalaki ang oil spill, isang sakuna pa rin ito na may malawakang epekto. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.